Kampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Isang magpapalayang gabi po sa inyong lahat. Ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Kamusta na po kayo? Nandito tayo ngayon sa Abogado de Campanilla kung saan tatalakay po tayo ng mga iba't ibang mga katanungan patungkol sa batas. Again, kasama natin ang Abogada de Campanilla, Attorney PG Galang. Good evening. Ay, good evening. Good evening sa manonood rin sa amin sa Facebook at saka sa YouTube. Hello po sa inyong lahat. Ayan. I hope na masarap ang kinakain nila ngayon. Oo, sana masarap ang kinakain nyo dahil kung masarap ang kinakain nyo, di masarap. Pengi naman. Pengi naman. Diba? Para nung isang kanina, Oo, naalala ko kasi kanina, naalala ko, nakita ko kanina sa stet, mayroong cake. Ay, ang sarap naman ng cake. Ay, pero bawal ka no. Hindi na ako makain ng cake dahil ako ay nag-intermittent fasting. Uy, does it work? Alam mo, madami akong kilalang nagaganon ngayon. Nagtataka nga ako mag-iisang buwan na ako, bakit parang ganun pa rin? Be patient. Be Ano ka ba patient. naman? Patience is a... virtue. Okay, sige. Diba? Okay, sa mga mahahaba ang pasensya, ay huwag kayong mag-atubiling tumawag at mag-text sa amin kung kayo may mga problema. For Globe, it's 095431003331. And for Smart, ang aming number naman ay 0961-770-8807. Pwede rin kayo sa Facebook Messenger. Yan, pagpasensyahan nyo na po Oo ang nga. aking napakagandang boses. Ilang araw na yan? Ewan ko ba? Sabi ko ganyan Siguro kasi baka sa daldal ako ng intermittent daldal. fasting mo yan. May ganun ba O, yun? itigil mo na yan. Kumain ka na. Halika na. Kumain ka ng cake. Meron dyan. Pakainin kita ang cake. Oo. Ito ang iyong konsensyang nasa tabi. Oo nga. Wala, Diba? wala. Oo. But anyway, eto na ha, ready ka na ba? Yes, oo. Ready na si Okay. attorney, ready na rin ang ating mga callers at texters. Ito na ang ating first Yes. text from Pasig City. Oy. Ang tanong ni Bianca na 27 years old. May condo unit po akong inuupahan at nakasaad sa kontrata na sa bawat renewal at ng lease ay magkakaroon ng 5% increase ng renta. Ngayon ay renewal na po. Sabi ng landlord na itataas niyang renta ng 8%. Kahit ibang nakalagay sa aming nakasunduan. Gusto ko pong malaman kung maari ba naming ipaglaban at sundin ang 5% increase na nasa kontrata o kung may karapatan silang magpatupad ng mas mataas na dagdag. Ano po ba ang maari namin gawin kung hindi sila pumayag sa kasunduan namin or sa terms namin? So, meron na pala sila, nagkasundo na pala sila sa fine. Oh, kasi alam mo, may mga lease contract kasi na, let's say, 3 years. Di ba? Hindi lang yung yearly. Yes. 3 years. Alam na, kunyari, minsan sa mga talagang ginagawang residente yan, di ba? Yung di ka naman lang isang taon, yung balak mo, Mahaba. mahaba. Merong 3 years, 2 years, 5 years. Minsan naka-built-in sa mga mga ganung multi-year contracts na merong escalation ng rent. That's normal, 'di ba? Yung for this year ito, tapos the following year, lalo na Pero nakasulat. nakasulat. Ito nga nakasulat 5%. Bakit naging 8? Kaya kasi ang problema dito is sa bawat renewal ng lease ay magkakaroon lamang ng 5% increase. But the thing is, Pero nakasaad sa contract ha? pero kasi pag ang contract renewal, it means that the first contract is no longer in hindi na siya in place at magre-renew kayo. Unless may automatic renewal clause ang Hindi, like kontrata. ako, may kontrata ako, attorney. Example lang ha, para kasing naiintindihan ko si Bianca. Ang nakasulat sa kontrata ko, example, kakasign ko Oo. lang ng kontrata. Oo. So, yung first year is ganito. Example. Pero nasa Example lang, multi-year contract. Oo. Meron akong 3 years Oo. na kontrata. Oo. So, yung first year, napag-agrihan namin. Yung second year, napag-agrihan namin na 5% ang Yes, increase. but that's not a renewal kasi that's still within your contract. It's a 3-year contract. Yung sumunod na taon, another 5 5%. years. But Ay, still, 5%. Kasi ang iba ang renewal presupposes that your old contract tapos na. So, kumbaga, 3 years mo, tapos na, so i-renew mo for another 3 years. Kasi ang sinabi niya dito, renewal, hindi yung within the contract na sinasabi. Kasi like okay. sa'yo, di ba, 3-year contract, talagang normal yan na Nakasulat every year from in the 3 years, magpa 5%.
'di ba? Ah. Pero ito kasi renewal. So I would assume na tapos na yung unang kontrata. At dahil may renewal, May pwede na renewal. silang magsabi kung anong gusto niyang increase. Pwede Okay. unless yung kontrata mo ay may automatic renewal. Parang walang ganun na ngayon, ano? 'Di ba? Yun, 'di ba merong automatic renewal na parang if hindi ka naman pinaalis at you will continue with the same terms and conditions as this original contract. Yes. So, yun ang medyo ano ko dito, 'di ba? Dahil kung bawat renewal na lisa magkakaroon lamang ng 5%. 5%, So eh. parang nakasaad kasi sa contract sa bawat renewal. So ibig sabihin, feeling ko may automatic renewal ko ito. Kasi Oo. nakasaad sa contract na sa bawat renewal. Ibig sabihin, may automatic renewal 'yan. So Okay. 'yun ang pwede mong yun ang linawin mo doon sa kontrata mo na meron kang automatic renewal. Papaano nga kung ayaw pumayag? At pag ayaw pumayag, parang sa sagot natin nung isang episode, any dispute sa lease contract, you go to your barangay. Okay. Di ba? So, just in case na hindi niyo mapagkasunduan, paano na yun? But usually kasi, ako kasi sa opisina ko rin, yung sa law firm ko, minsan meron kami, di ba, hindi ko naman namin pag-aari. Nag-negotiate kami na, kunyari, magre-renew kami ng lease, sabihin niya 8%, matagal na naman kami dito, pwede bang 6%? Ay nako, hindi lahat mabait. Ay, sa amin mabait eh. Hindi lahat mabait. Anyway. Oo. Pero pagka ganyan, siguro maghanap-hanap ka na ng... O ibang malilipatan, kung talagang Malilipatan. unless talagang worth it sa'yo na to Kasi kanya yung property, tapos na naman yung kontrata. Oo. So, meron siyang right na sabihin niyang, ayoko na. Oo nga. So, malamang may automatic renewal yan. Pero the thing is, if it's a renewal, you get my point, di ba, na Yeah, I saw tapos your na. point. Di ba? Yeah. It's kasi 3-year contract. Yes, okay. Anyway. O eto ha, taga Cavite, muli. Mm. Si Rosemary. Rosemary. Marie. Okay, Rosemary, magandang gabi. Hello, good evening po. Hi, Yes. Rose. How are you? Anong problema natin na maitutulong namin sa'yo? Regarding lang po sana sa previous company ko. Previous Ano daw? company. Sa Previous. dati mong employer. Okay. Yes Anong po. nangyari? Oo nga. Probationary lang po kasi ako doon. Okay. Meron kang kontrata na ikay probationary at meron kang standards na kailangan mong ma-fulfill? Yes po, based Okay. po dun sa contract. Okay, ganun naman talaga dapat. O, tapos nun? Nung 5 months po ako, nakatanggap po ako ng notice of failed provision. Failed. 5 From- months. Oo, 5 months. Yes po. Okay. Anong nangyari? Pero bago po kasi yun, ma'am, binabaan po nila ako ng NTE. Ano yung Ano NTE? yung NTE? Yung notice to explain po, meron po silang Parang sa ano siya. akin nung nilagot po ako. So that's like the first notice. Kasi 'di ba Bakit? sa labor, Oo. there is the first notice which is yung kung Kailangan yun eh. Oo, which is kung ikaw yung magsisisante or magpa-penalize ka ng isang empleyado, 2 notice rule. The first notice is yung sinasabi niyang NTE. But ako kasi alam ko, first notice. Which actually, please explain why you shouldn't why your contract shouldn't be terminated or why your employment shouldn't be terminated or suspended. Because, Bakit? di ba? Bakit kaya? Rosemary, may kasalanan ka? Anong naging... O yan nga, Rose. Yes po, meron po silang ibinibintang sa akin. Tapos sumagot po ako dun sa NTE na yon. Okay. Tinanggi ko po yung mga paratang. Tinanggihan Tinanggihan niya, oo. Tapos? Yes po, tapos humihingi po ako ng mga evidence. Okay. Tapos Tapos? nag-set po sila ng hearing. Okay. Tapos, Yung time po nung hearing, umaga pa lang po, kalat na po dun sa station namin na 1 week na nga lang daw po yung itatagal ko. Okay. O, okay. tapos? Pero nag-attend ka ng hearing. Yes po, nung hapon po ginanap. So, nung hearing, ang resolusyon, hindi ka na Notice i-renew. of failed probation po, yes po. Yun po yung Okay. ano. Hindi Ano po ang tanong pinag-usapan yung tungkol sa NTE. Okay. Anong tanong mo ngayon kay attorney? Itatanong ko lang po kung illegal dismissal po ba yun. Okay.
not knowing kung ano yung rason kung bakit ka nabigyan ng NTE at kung ano yung paliwanag mo. Okay, unang-una muna, papaliwanag ko muna sa mga nanonood, di ba? Normal hong magkaroon ng probationary employee. Lalo Correct. na, normal ho yun. Ang nasa batas kasi is that any employer can have a probationary employee. Kaya tinanong kanina si Rose kung may kontrata ba yan at merong standards that they have to fulfill para maging regular. Meron naman raw. Ngayon, the maximum that an employee can remain a probationary employee before they become regular is 6 months. Kung ikaw ay still an employee of that company on the 6th month and One one day, you are now considered a regular employee. And Okay. if you are a regular employee, the standards in your probationary employment will no longer apply for you to be for your employment to be terminated. Unfortunately. The standards will now be in the labor code. Oh, Ngayon, pero unfortunately kasi, 5 months 5 pa lang months siya. pa lang yan. Ngayon, however, actually, okay, ito, papaliwanag ko rin. Yung 6 month nun is the maximum. Can a probationary employment be less than 6 months? Yes, if the contract on your probationary, kung mabait yung employer and Sasabihin niya, regular ka na in 3 months. if the contract says that the probationary period is only 3 months and you exceed that in 3 months and 1 day, Oo. you are now a regular Pero sa employee. kanya, 6 months talaga, pero hindi na siya ni-renew Okay, ng so 5th month. explaining that, Rose, ngayon, yung sa'yo, can that be illegal dismissal? Yes, that can be illegal dismissal. If talagang hindi naman talaga totoo yung pinaratang sa'yo. But hindi ko alam kung ano nangyari, di ba? And ang magiging batayan mo as a probationary employee is not the labor code, but yung provisions ng kontrata mo sa probationary contract mo. If you violated that and if they can prove. Ngayon, kung hindi ka pa rin satisfied, gusto mo magreklamo? Yes po, naka-schedule na nga po ako. Sa SENA, nagsena ka na. Yes po, O, yun naman pala. naka-schedule na po. Nakaschedule ka. So, ang gawin mo, Rose, ang mangyayari dyan is that ang SENA kasi, single entry approach, no, para sa labor, ay ipaghaharap kayo ng yung employer, no, at former employer. Mediation yan sa una. Meron na kayo schedule of mediation. Yes po. O yun. So, dali mo na lang lahat ng iyong mga dokumento at yung paliwanag mo at ang mediator na ang bahalang baka mapagkasundo kayo. Okay. Pero attorney, ito lang hindi ko sinasabing hindi tama si Rose. Rose, no. Pero ang tanong ko naman kay attorney, 'di ba ang 6-month probationary period, the company has also the right. Hindi ko sinasabing pero syempre, let's look at the two sides of the coin. company has the right. Has the right to choose sino ang gusto niya dahil nakitaan ka ng ganito, most probably, merong, regardless kung totoo o hindi, the mere na nakita na, for example, parang hindi siya suitable for the job. Well, if it's Within the 6-month period well, ng if we not probationary, actually, that kind of standard can be in the probationary contract. It has to be there. Di ba yung muna, if the company finds that you have not fulfilled and not suitable for the position because of this and this and this, the company is free to terminate. but the company is free to set those standards. But if they have set those standards, then the employer has to just fulfill those standards. The employee just have to fulfill those standards. Kaya nga, so meaning to say, the employer now has the hand also for as long as hindi pa siya nagiging regular. Yes. Kaya nga siya probationary. Oo. But the thing is, the standards must be clear. Yes. When you say the standards are clear, I'm just deciphering that, attorney. When you say standards are clear, so for example lang the mere issuance of that kind of notice for me is already a red flag. Na hindi ka naman, Na hindi ka magiging regular. hindi ako yung employer. Ah. Ako yung employer. Ang daming probationary. Of course, they undergo probationary procedure, di ba? The reason why na ang pagkakaintindi ko dun sa batas na yun is that para may karapatan din ang employee
kung ayaw na niya dahil hindi niya nagugustuhan yung employer niya o kaya naman napansin niya, naku, lugi na ako dito sa employer ko kasi ang layo ng Yeah, well, nilulugar actually, ko. ang employee naman is always free to resign. Exactly. Is But on always the other hand, the employer also can choose. Yes, but under standards. Hindi yung, remember, our labor code and our labor laws are leaning towards protection of labor. Yes, So, yes. what I'm saying is that, yes, an employer has the right to choose their employees. Yes, they have the, that's why in the probationary contract, kaya ka It says. it says. Okay. So, pag hindi ka nakapasok dun sa criteria na sinasabi ng employer, maybe those are the grounds. Yes, you cannot, yun nga, yung sinasabi ko is, Ah. kaya nga yung probationary contract will specify the grounds. Kasi ang grounds pag labor contract, pag labor law na, pag regular, medyo stricto, di ba? Gross incompetence. Oo, iba yun eh, Iba iba yun, yun. oo. But in the probationary in a probationary period, it can be different things Okay, other I got than it. what is in the labor law. Okay, I got it. Okay. So, naintindihan mo ba? Yes Oo po. nga. Okay. Sige, good Good luck. luck. Okay. Eto naman si Daniel ng Batangas City, 31 years old. May video pong kumakalat sa isang guro na nahuli. Ng isang guro. Ng isang guro. ng Na- isang guro na nahuli dahil sa pagmamaneho ng motorsiklo na walang helmet. Habang kinukunan siya ng video, nakiusap po siya na wag itong i-upload. Ngunit kalaunan ay naipost rin kahit naka-blur ang kanyang muka. Gusto ko lang pong malaman kung maari ba siyang magsampa ng kaso. I think magandang pag-usapan to, ha? Yes. Okay. Dahil hindi sinunod ang kanyang pakiusap, may epekto ba ang usaping legal na ang video ay kinukunan sa isang pampublikong lugar? Kasi nagiging uso ito. Hindi ko alam kung legal to o hindi. Oh. Ako personal natutuwa ako minsan na ginagampanan yung trabaho. Yung man on the street. Oo, yung ginagampanan yung trabaho. Pero, yun nga, number one, ang tanong ko dito, pwede bang tumanggi yung tao na wag mo kong i-upload? Yes. Okay. Oo. Naka-blur naman eh. But minsan, if you are still identifiable by a lot of people na in your community or in your circle, ikaw yun. Okay. Oo, di ba? Identifiable. Na-identify mo kasi siya, so Identify. bawal yun. Bawal. Ang tanong ko is, sa mga gumagawa ginagawa nila yung tungkulin nila, pwede ba sila mag-video anytime? Yes. And upload it? Well, okay. Sa mga, let's say, I get what you're saying, na yung, for example, yung mga nanghuhuli, Oo. di ba kasi ano na ngayon, di ba, no contact. No contact apprehension na tayo, ha? No contact apprehension. So, how will they do that? They do that by video. Yung lahat ng mga CCTV. So, pwede. Pwede yun. So, yung isang But gumagawa ng trabaho, isang pwede niyang i-video. But only for the purposes of that, only for no contact, but not to disseminate. Pero, paano kung content na niya? Hindi naman content ang gumagawa ng ano. Yun na nga eh. So, we have to delineate, di ba? Kung, kunyari, sa sitwasyon na yon na yung no contact apprehension. O di syempre, di ba, for government to be able to do its job in the no contact apprehension, hindi naman, paano yun? Di syempre, kasi madami na kasing mga CCTV sa lahat ng kalye na ngayon, di ba, meron na. So, kayang-kaya nilang ma-detect na makikita na yung lisensya mo, makikita na yung kung sino yung nagmamaneho, nakikita na nila yung kasasakyan mo. So, that one they can use for their own purposes in the sense na gagawin din nila yon for doing their job. At the same time, yes, it's a public place eh. 'Di ba? So they can actually, there is no, ang tandaan mo dito is expectation of privacy. Is there a reasonable, ilagay nyo dyan, reasonable expectation of privacy is always one of those things na tinitake into account if that, even in the Data Privacy Act, if that content or your act is considered private na violate yung privacy. So, may karapatan siya na magreklamo dahil nag-request siya na wag Yes. okay. So, pwede niyang i-demanda. Yes, to take it down. Ang tanong ko is,
Paano if personal kasi- yung video, like a vlog type? Yes. Kailangan Yun nga pa rin yung tanong ko magpaalam. eh. Yun nga yung tanong ko eh. Kasi, for example, if you're doing it under an agency, you put it under an agency, then I think it is under the agencies, okay. Pero what if it's under one name? Hindi. Kaya nga kailangan magpaalam ka. You can post it, 'di ba? Parang pero you run Kasi the risk. nagiging content, for You example. you run the risk of magrereklamo yung mga hindi Oh. madaming ganyan, 'di ba? Yung mga Ang nagrereklamo sila dami ng na. Oh, and it is actually actionable na parang why did you take my video? Parang kasi may expectation ka ng privacy. Kung ikaw ba naglalakad sa mall, do you expect na na ikaw may magiging content? Yeah, I mean, naiintindihan ko. Ako ha, I watch the videos kasi. I do watch videos and sometimes, pagka minsan dispalinghado yung sinasabi nung tao ng kausap niya, natatawa nga ako sa kanya kasi very, ano siya eh, very, what do you call this? Firm Oo. in saying na, ay, hindi pwede to, hindi pwede to, hindi pwede to. But then, there are times that medyo, I think it's under a name of a person, Yeah. which is not a government Oo. agency. And Ang it's hirap, gathering content and it must be Parang ginagamit yung content mo to make remunerate. AI, to make Hindi, diba? nakaka-remunerate ng pera yon pag marami kang views, di ba? Oo. Tama ako doon. Actually, pag pwede marami kang views, Oo. kunyari, nakakapera ka eh. Kunyari naging viral na yung Nagkakapera ka eh. Pwede ba yun sa gobyerno? na sila yung nagkakapera. Hindi, kunyari, kung wala kang ang permiso, hindi pwedeng gamitin eh. So, pwede mong ireklamo na take it down because I Eh, didn't, yung nagpo-post ng mga government officials na using their own because of the position that they have. well, karapatan na lang mag-vlog kung sila gusto nilang mag-vlog. Yes, pero pag nagvo-vlog sila according to their work and you put it on your personal account, is that okay? I would suppose it's okay kasi sarili mo yun eh. 'Di ba? Parang, As the content and you earn from it. yes, I see. Pag gobyerno ka, Yes. I get what you mean. Alam ko na ngayon, hindi ko ito mag-gets ng una. Kung ikaw government official, can you earn from what you're Yes. doing? Oo. Kasi nagvo-vlog ka Oh. and nasa isang environment ka that you are working on That's a that. good question. I don't think that I don't know kung if it is covered by Civil Service Act ba ngayon? Kasi 'di ba So, bawal pwede ang pala siyang Di ba? pwedeng ang mga taong gumagawa niyan ay ma-sanction. Oo, 'di ba kasi To the extent of kasi most 'di ba probably a removal from high-ranking office. government official actually meron niyang you cannot work other than what you're doing, 'di ba? Hindi kasi ako lang ha, personal. Pagka nakalagay siya sa isang government Ah. agency video, Oo, okay lang. oo. Pero Kung sarili niya, pag may personal oo. ka and you get views Pwedeng out may of it, magreklamo dyan dahil kung nababayaran siya dyan. Eh kasi 'di ba sa civil service o kaya sa atin there is double compensation yan. double compensation ka. Oh, so By ano? virtue of your work, 'di ba? Yes. So bawal So, paano yun, yun? Bawal yun. It's something that has to be explored because I don't think that it has yet been tackled dahil nga I will give you a perfect example. alam ko na kung Ito sino ha, sasabi. bibigyan ko ng perfect example ha. Okay. Kunwari si attorney. Oh. Kunwari si attorney, di ba? Meron siyang mga istorya doon sa loob ng ahensya ng gobyerno. Oo. For example, yung mga adoption, ang gaganda ng story, etc. Pero bawal naman yun because that's very secret. I'm just giving an example. Example lang to. Edi ginagawa mo siya. Nilagay mo, hindi siya under dun sa government. Hindi siya under NCAA. NACC. NACC. In-under mo siya sa personal mo. Ay, okay. Nagigets mo ako? Dahil, ang ganda ng istorya. Tapos nag-viral. Di nagva-viral siya, tapos nag-ano ng viewers, di ba? Para sa akin, una muna, yung storya na Di yon. ba? On that particular, never mong gagawin yon kung walang paalam doon sa taong involved. Sa ahensya.
at sa ehensya dahil mayayari naman ako doon dahil all cases of adoption are private and Exactly. confidential. And yung paghuli ba Ah. is also private and confidential? Ay, Supposedly. Hindi, kasi people of the Philippines yun versus... So, pwede naman siya manghuli. Pwede naman siya At pwede manghuli. naman niyang ilabas. Yes, ito. Pero dapat sa site ng government. Yes, ano to, meron to, for context po, si Gabriel, huwag na natin sabihin yung pangalan, po ito ng MMDA. Ginawa niya pong vlog yung paghuli ng sa teacher ang nang-viral. Ayun. The more na Yun viral. nga yung sinasabi ko. Oo. So, hindi pwede yon. Hindi pwede yan. Okay. Alright. At least medyo klaro na tayo ng Okay. konti. Anyway. sige. So, with that, maraming Actually, alam mo, maganda to kasi alam mo, unexplored, kasi ang laki ng yung Ang nangyayari. social media kasi iba na ngayon Oh, iba na ngayon, 'di ba? So, the law always is on us. Ay ko sinasabi, usually hindi yan proactive, reactive ang law. Kasi mas mabilis ang pag-usad ng the way people act, the way people do things, lalo na with technology, and the law can only react. Kung makita niyang medyo mali yun, saka lang siya gagawa. Oo. Alright. Okay. Anyway, hanggang sa susunod po, ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and of course, Babe Mac Castro. Ako po, at ako yung abogado de Campanilla, si Attorney Fiji. Nabilaukan ko Okay, eh. ako po. Ayan nga, ayan. Okay. Diba? Maraming Goodbye. salamat. Hanggang sa muli. Goodbye. Parang gagayahin kita.